Inaprubahan ng Cebu City Council ang isang resolusyon na nagsasaad na hindi dapat ipatupad ang cease and desist order laban sa Monterrazas de Cebu. Ang resolusyon na isinulat ni Jose Lorenzo Abilladosa at pinagtibay noong Abril 8 ay naglahad na nagsagawa ang konseho ng serye ng mga talakayan at konsultasyon hinggil sa epekto ng proyekto sa mga kalapit na komunidad. Ipinaliwanag ng konseho na ang aktibidad sa earth moving sa proyekto ay bahagi ng pagtatayo at pagpapahusay ng mga detention fund na layuning kontrolin ang surface runoff. Ayon sa Environmental Management Bureau, nakapagtayo ang development ng 22 detention fund na dinisenyo upang pabagalin at pigilan ang daloy ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha. Binigyang diin din ng konseho na ang mga insidente ng pagbaha sa mga nakapaligid na lugar ay hindi direktang dulot ng proyekto, kundi pinalala ng kakulangan sa maayos na drainage system ng lungsod. Nagbabala ang resolusyon na ang posibleng pagpapatigil sa proyekto ay maaaring magpalala sa mga anib ng pagbaha dahil hindi makukumpleto ang planong detention system na inaasahang tutulong sa pamamahala ng stormwater. Samantala, sa isang panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, mariing tinutulan ng environmental planner na si Gus Augusto ang proyekto. Ayon sa kanya, umasa ang Monterrazas Development sa pag-aaral na isinasagawa ng hindi mga kwalipikadong individual, partikular na sa usapina ng pag-develop ng matatarik at bulubunduking lugar. Iginiit din ni Augusto na ang mga epektibong pag-aaral na ito ay nag-aambag sa seryosong pagkabigo ng drainage system at sa kawalang stabilidad ng lupa na maaaring magresulta sa mapaminsalang pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Dagdag pa nito, kinakailangang suriin ang isyu sa mas malawak na pananaw, lalo na sa antas ng Rio ng Kabisayaan, sa halip ng limitahan sa lungsod ng Cebu. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagtingin sa pagmatagalang implikasyon ng Comprehensive Land Use Plan na anya ay maaaring sumalungat sa mga rekomendasyon ng pag-aaral ng JICA kung hindi maayos, posibleng magdudulot ito ng mas malaking problema sa hinaharap. Gumamit tayo ng lens na pang region, pang Visayas para bigyang solusyon na ang balangkasin na development program hindi lamang nakatukoy doon sa isang syudad. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!